Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway kayo pagpalain ng Diyos sa inyong pakikiisa sa misang ito at maging kayo sa inyong pagsubaybay sa pagdiriwang natin ng banal na misa. At ano man ang ating mga pangailangan, sama-sama nating iaali kay Jesus sa pamamagitan ng banal na pagdiriwang na ito ng misa. Ating espesyal na iaali ito sa mga naghandog ng pamisa. Kilala sila ng Diyos, alam ng Diyos ang kanilang mga intention. At hindi espesyal na ipagdasal ang mga may sakit. Naway sila ipagalingin ng Diyos. Upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, tayong may humingi ng awat patawad sa Diyos sa lahat nating nagawang mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, lagi mo lingapin at patubayan kami mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam,
Kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Tinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal, at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan, isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito, at pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin mabuksan. At nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig ang bingi, nakapagsasalita ang pipi. Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. At sa mga kaisa natin sa misa, sa pamamagitan ng online mass, magandang buhay po. Sa banal na kasulatan na ating napakinggan, ito ay mga karugtong ng pangangaral ni Jesus, mga karugtong ito. At siya nangangaral hindi lamang sa mga lugar kung saan siya ay kinikilala na, kundi maging sa mga lugar na pagano, sa mga lugar na walang kinikilalang Diyos. At ang maganda dito, kahit sa mga gayong lugar, may mga tao pa rin naghahanap ng Diyos. At siya nagpapagaling. Ang kanyang pagpunta sa iba't ibang lugar ay pagpapakilala ng kanyang sarili na talagang ang Diyos ay Diyos para sa lahat ng tao. Walang hindi kabilang sa gusto ng Diyos na magkamit ng kaligtasan. At ang isang pagpapagaling ay naganap sa lugar kung saan siya ay nagpunta ayon sa ating napakinggan. Pagkatapos manggaling sa isang hintil na lugar, ay siya nagpagaling, at ang kanya naman pinagaling ay yung isang pipi at bingi. At sa bandang huli ay sinabi doon ng mga salitang, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Yan ang sabi dito, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Okay. Ang pahayag ng mga tao dito sa pagbasa ng ating napakinggan ay hindi lamang simpleng papuri. Ito ay isang pagkilala sa kabanalan at kabutihan ng Diyos na naghayag o nahayag sa pamamagitan ng Jesus. Matapos pagalingin ni Jesus ang isang bingi at pipi, ang reaksyon ng mga tao ay paghanga. Isang paghanga na nagmula sa puso na nakakita ng ganap na kabaitan ng kabutihan ng Diyos. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Ito ay echo ng paglikha
sapagkat sa unang aklat ng banal na kasulatan sa Henesis, matapos niya likhain ang lahat ng bagay, binanggit doon anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Kapareho ng salita ng pagpuri sa Kanya. Ibig sabihin, itong Jesus na ito, na nakikita nilang nagliligtas at nagpapalaya sa lahat ng tao, sa lahat ng karamdaman at kamangmangan, ay iisang Diyos na lumikha ng sangkatauhan at ng sanlibutan. Ang salitang ito pati ay tila pag-uulit ng sinabi ng Diyos sa Henesis. At yun nga, God saw all that He had made, and it was very good. Ipinapakita nito na si Jesus ay hindi lamang manggagamot, kundi tagapaglikha na muling inaayos ang nasirang sangkatakbuhan. Dire-restore niya. Kung sa simula ay very good, ang nilikha sa pamamagitan ni Jesus ay ibinabalik ang kabutihan ng nasira ng kasamaan, ng kasalanan. Jesus does not merely fix what is broken. He restores what was meant to be whole. Kaya binubuksan niya ang tainga, pinalalaya ang pinapapagsalita at pinalalaya sa pagkabuhol ang dila. Nakakarinig ang bingi, nakapagsasalita ang pipi. Hindi lamang ito pisikal na himala, kundi espiritual na paanyaya. Bingi, mga pusong hindi marunong makinig sa Diyos. Pipi, mga taong takot at walang lakas loob ipahayag ang pananampalataya. Tinatawag tayo ni Jesus sa pamamagitan ng narinig nating gospel, makinig muli sa tinig ng Diyos. Sa daigdig na halos ayaw nang makinig sa salita ng Diyos, ito'y isang papuri sa inyo at isang patuloy na paalala. Huwag kayong bibitaw sa pakikinig sa salita ng Diyos. Buksan ang tenga. Dapat masabi sa ating nakaririnig na ang kanyang tenga. Magsalita ng katotohanan. Magsalita ng katotohanan. Sa daigdig na ito na masasabi nating punong-puno ng iba't ibang tinig, hindi natin alam kung alin ang totoo. Napakaraming mga peking news, napakaraming mga mali. Ang sabi sa banal na kasulatan ay magsalita ng katotohanan. Sa daigdig na wala nang pumupuri sa Diyos, o maraming mga hindi pumupuri at lumalapastangan sa Kanya, ang sabi ng gospel, magsalita ng pagpupuri at pagmamahal sa Diyos. When Christ heals, He opens ears to truth and tongues to praise. Ang kabutihan ni Jesus ay ganap at walang kapalit, walang kondisyon. Hindi humingi si Jesus ng kapalit. Hindi siya naghahanap ng palakpakan at papuri. Ngunit kusapang aring sumisigaw ang mga tao sa paghanga. Ito ang kaibahan ng kabutihan ng Diyos sa kabutihan ng tao. Ang tao naghihintay ng kapalit, naghihintay ng kabayaran, naghihintay ng papuri at naghihintay ng pasalamat. Bagamat hindi naman lahat ng tao ay gayon. Ang Diyos ganap, tapat, mapagmahal, walang kondisyon, walang hinihingi. At magandang kahawig ang tao ng Diyos. The goodness of God is not measured by convenience, but by compassion, by love. Hamon sa atin ng banal na kasulatan. At ito'y tanong sa atin, masasabi rin ba ng mga tao kapag nakita ang ating buhay, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa dahil kay Kristo? Kung tunay nating naranasan ang kabutihan ni Jesus, dapat tayong makinig sa kanyang salita. Huwag tayong sasawa, huwag tayong mapapagod, huwag tayong maiinip. Ang magsalita ng kanyang pag-ibig sa gawa
at sa salita. A life touched by Jesus should become a testimony of His goodness. Kaya nga ang ating napakinggang banal na ebanghelyo ay palaala na ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mabuti sapagkat ito'y natura niya. Ang goodness is not something that God has. Katulad na lagi nyo naririnig sa pari. It is something that God is. It is God's nature, goodness. Kahit sa mundong puno ng sugat at katahimikan, mararanasan ito ng tao. Everything Jesus does is good because everything He does flows from love. At kung papayagan natin siyang hawakan ng ating buhay, maririnig natin muli ang tinig ng Diyos at magsasalita ang ating buhay ng papuri, pag-asa at pananampalataya. Kapag ang tao ay nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, hindi siya makakapagwalang inik. Lagi siya magpupuri, lagi siya magpapasalamat. Kayo sa inyong pagsimba, ay pagpupuri, ay pagpapasalamat. Sana'y patuloy ninyong maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Lalo na kayo na may pagpapahalaga na makinig sa Kanyang tinig. Sa inyong pag-aalay, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, O manaming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mo pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang salibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kay isa ng mga apostol, Santa Rita ng Cassia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag mo kami ipahintulot sa tukso at iagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagalun na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, dito'y kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami nawa ay makapamuhay upang makapamunga ng may karagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.